Morning. Good morning! One more time, pag-isabi sa katabi mo, good morning! Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Amen! Alright, so now, are you ready to testify, to say that about what the Word of God says, the blood of Jesus does for us? Amen! Are you ready to declare the blood of Jesus? Are you ready? Alright, let's begin. Let's say, through the blood of Jesus, all my sins are forgiven. Through the blood of Jesus, I am redeemed from the hand of the devil. The blood of Jesus Christ, God's Son, continually cleanses me from all sins. Through the blood of Jesus, I am sanctified, made holy, set apart unto God. Through the blood of Jesus, I am justified, made righteous, just as if I'd never sinned. My body is a temple of the Holy Spirit, redeemed, cleansed by the blood of Jesus, so that Satan has no place in me, no power over me, through the blood of Jesus. Through the blood of Jesus, my flesh is blessed and my conscience purged. And because of the blood of Jesus, I am able to enter in the Holy of Holies. Hallelujah! Let's shout hallelujah! Let's give praise and glory to God. Good morning po. Pag-isabi mo naman sa katabi mo, magalak ka. Sabi sa Philippians chapter 4 and verse 4, sabi mo yan, rejoice in the Lord always. Sige, sabihin mo sa katabi mo, rejoice in the Lord always. Sa kabila, sabihin mo, rejoice in the Lord always. Sige, palakpakan mo si Lord. Palakpak na para kay Lord. Come on, church.
Handog na ay kapayapaan, handog na ay kalagapan, handog na ay kalagapan, sa bawat puso't napapagay. Kaya nakawit ng pag-uwi, awit ng pagsasalamat, pagmamawit ng pagsamba, ay para lang sa Kanya. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalagapan, sa bawat pusong mapapagay. Kaya awit ng pag-uwi, awit ng pasasalamat, awit ng pagsamba, ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat, Pagkaan, sa kagalakan na binibigay mo ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ay dakila, tapat sa buhay namin, Pagkaan. Kaya right now, Panginoon, sasabayin ka namin ang buong puso, Lord. Let your Holy Spirit flow in this place right now and touch our hearts, Lord. Let hope rise
maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay. Magmula ka sa ugat ng aming lahi. Come on, sing it! Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka! Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay. Magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Magbilang ka, O Diyos, sa habang panahon. Kalagalan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig ko'y alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakilang ka. O Diyos, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. O Diyos, Jesus, sa'yo ang kapurihan, pagwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian
Jesus, sa'yo ang kapurihan, alwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangas sa buhay ko, dahil ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangas sa buhay ko, dahil ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangas sa buhay ko, dahil ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangas sa buhay ko'y dahil ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat, O God, sa dakilain mo, sa dakilaan mo, O God, sa buhay namin. Salamat, O God, for your faithfulness, for your goodness, Panginoon, na patuloy, O God, na nararanasan namin, O God. Salamat, O God, for your presence, for this morning, O God. Na-feel namin yung presensya mo, O God. Na-touch, Lord God, yung mga puso namin, O God. Lord, i-ready mo, Lord God, patuloy ang mga puso namin.
You'll see your word and promises to God. Continue to speak to us, O God. Continue, O God, to lead us. Let your Holy Spirit abide upon us, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, O God. We honor you in this place, O God. In Jesus' mighty name we pray. Everyone say, Amen. Pag-sabi naman sa tabi mo, galak ka. Hello, good morning po sa ating lahat. There's mag-i-worship our God sa pamagitan po natin pagbibigay natin mga kaloob. Before we start, let us, gusto ko po na po i-share itong verse na to sa Luke 21. As Jesus looked up, he saw the rich putting their gift into a temple treasury. He also saw a poor widow put a 2 very small copper coins. So si Jesus po dito nakatingin sa mga nag-o-offering sa temple, yung nagbibigay, nagkakaloob sa temple. Nakita niya po yung isang mayaman at ang isang widow na dukha. At ang sabi niya sa kanyang mga disciple, "Truly I tell you," sabi niya po, "this poor widow has put in more than all the others." Nakita rin, sinabi po niya na yung handog ng byuda na iyon ang higit pa sa handog nilang lahat. Na makikita po natin dito na yung nakita ni Jesus yung widow. Although ang pagbibigay niya po talaga ay napakaliit lamang compared din po sa mga mayayaman. Amen po ba? So, dito po makikita natin si Jesus kahit talagang nakatingin po siya sa atin, sa ating pagkakaloob po. At hindi po siya nakatingin kung sa anumang pong amount. Nakatingin po siya kung sa gaano kahalaga yung ibinibigay mo sa kanya. Amen. At ang sabi po sa pagpapatuloy, ang nilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganahan, ngunit ang kanyang binigay ay buo niyang kabuhayan. So kung mapapansin po natin talaga, yung mga mayaman talaga naman, malalaki po yung kanilang binibigay. Versus naman po din sa mga talagang walang-wala. Maliit lang po talaga. Pero hindi po dito nakatingin si Lord. Siguro po kung ang titignan po natin yung words na to, para sa akin po yung percentage po yung nakikita ko eh. Kasi kung tutusin, kung yung binigay ng ang balo is parang lumilitaw na yung buong kabuhayan niya, buong meron siya. So kung i-convert po natin sa percentage, parang maabot na ng 99.9% eh. Pero yung mga mayaman, parang kung kabuhang yaman nila, parang 1% na. Although malaki, hindi naman po sinabi ni Lord na bakit nagbibigay pa yung mahihirap, hindi na lang nila gamitin. So, sa atin po, hindi natin minamaliit kung mahalaga yung binibigay natin. Yung pagkakaloob natin, yung na-offer natin kay Lord. Bagkus tinitingnan niya po yung, siguro lumilitaw na parang sacrificial giving. Unlike dun sa mga mayaman na parang barya lang naman. Siguro mababis po natin sa ating sarili. Minsan dumarating tayo sa puntong mahihirapan tayo. Ibig sabihin yung may point din na sa buhay natin na walang-wala. Pero sinasabi natin minsan sa sarili natin na, Lord, hindi na muna ako magbibigay because walang-wala ako. Pero meron naman tayo kasi paano. Ang excuse lang natin parang, hayaan na lang natin yung mga mayroon na magbibigay. Dito makikita po natin, dito si Jesus, hindi talaga siya. Hindi niya sinasabi, huwag ka na magbigay. Magbigay ka pa rin. Yung opportunity na yun sa panahon na wala ka, parang tinitignan ni Jesus yung mas malaki pa talaga yung binibigay mo. Wala sa amount yan. Kung ang pera mo ay napakaliit, pero kalahati nun binibigay mo, 50% na po yun. Pero yung mayayaman, kapiranggot lang, wala pa sa 10% binibigay mo. Ito po, totoo po talaga ito. Na kahit sa atin, ganyan life natin na pag wala, parang nahiya po tayo magbigay.
Pero kung titignan mo, kahit si Lord alam niya kung ano yung nasa bank account mo, ano yung sitwasyon mo na walang-wala ka pero nagbigay ka. Sabi ni Lord na mas higit niya pa pala, mas higit pa yung mga nagbibigay ng gano'n. Wala naman pong ano si Lord sa malaki. Malaki yung maliit tanggap ni Lord yan. Ang inaano lang, mas higit pang malaking ibinigay yung amount na maliit. So doon po, parang sa ano, paano po ba magbigay yung mga kamukha natin as believer? Sabi po sa 2 Corinthians 8, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iigaos, masayang-masaya pa rin sila, bukas palad na nagbibigay. Sila'y pusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. So, ganun po ang magbigay kahit walang-wala, talagang dapat bukas palad, masaya tayo magbibigay. Amen po ba? Yes. Okay, let's stand and pray for our lights and pray. Ang maraming Diyos dakila magpangyarihan sa lahat. Isang po, God, maraming po salamat, Lord, for this opportunity, Lord, na sa aming pagbibigay. Nagpapakita, Panginoon, na kung meron kami, ay ibabalik po namin at i-offer namin sa iyo. Lord, alawas mo na let us check, Lord, yung mga puso namin. Batid mo po kung ano yung mga sitwasyon namin sa buhay, yung finances namin, Lord. We pray, O God, na mahigitan pa po namin, Lord, doon sa kaya namin, Lord. Parang sacrificial, Lord, sa amin. Pero, Lord, we give it to you, Lord. Kailangan namin ito, Lord, pero, Lord, we give it to you, Lord. Yung mga bagay namin na tatanggap sa iyo, Lord. Yung niniwala kami at titiwala kami sa iyo, God. Napatuloy, Lord, na bubuhos sa aming biyaya at pagpapala sa amin. Salamat po, we pray for each and every one, O God, na naririto at mag-o-offer sa iyo, God. Lord, bless them, O God, sa kanilang mga gawain, ng kanilang mga kamay, trabaho, negosyo, ano pa man, Lord, ang resources nila. We pray, Lord, na patuloy mong gano'n ang pagpapala. Ingatan mo po ang bawat isa. As we come to you, Lord God, we humble ourselves, Lord, kung meron mo po kami kabigatan as we leave this suffering, O God. Mihingi po kami ng kapatawaran, Lord. Pag-limisin mo po kami upang maging katagat-tagamit itong mga offering namin. We thank you, Lord God. We give you glory and honor and praise in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. God is good. And all the time. God is good. Pag sabi mo lang sa katabi mo, I'm blessed you are here. Pagkatapos mo ng service, you can share our live sa mga absent. Amen? Wala na pong excuse ngayon for us not to hear the word of God. Recorded na, may live pa. No? So, share po natin, no? Sa mga kasamahan po natin. Let us pray, Father. Salamat sa makapangyarihang salita ko. Your word is already anointed. It has the power to change us, renew us, transform us, inspire us, instruct us, correct us. Lord, I pray and declare for open heart and alert mind na makareceive po ng personal revelation ng bawat isa na nandito sa lugar po na ito. Even yung mga nakikinig o makikinig mamaya, Panginoon, sa mensahe mo ito. Lord, we rebuke every destruction of the enemy at I pray, Holy Spirit, that you minister to each and every one of us. Salamat po. Give you all the glory, all the honor, all the praises. In Jesus' name. Amen. Amen. Meron po akong narinig na balita recently. Ang DOH po ay nagbabalak na
mag-declare ng national health emergency dahil sa pagtaas ng HIV cases sa ating bansa. There is a 500% increase in HIV cases na reported sa ating pong bansa. How much more yung mga hindi nagre-report? Alam niyo po ba that since 1984 hanggang sa taong 2025, only 148,000 ang na-report na nagkaroon ng HIV virus. But on the first 3 months of this year, meron na pong naitalang mahigit 5,000 cases. At ang nakakalungkot, ang edad ng mga apektado is 15 to 25 years old. Ang pinakabatang naitala na nagkaroon ng HIV virus ay 12 years old na taga Palawan. Sa Pilipinas po yan. Hindi po yan sa Amerika o sa anumang mga lugar na tingin natin ay liberal. But here in the Philippines, amen? Ano po ba ang HIV? Ang HIV ay hindi pa po ang AIDS na tinatawag. Ang HIV ay ito po yung virus na nagwiwiken ng ating immune system. If left untreated, yun po yung nagiging AIDS. Okay. So, Ate Vilma, ba't mo sinishare yung balita na yan? Because, hello, people of God, we need to wake up. 15 to 25 years old. Paano mo makukuha ang HIV virus sa edad na 15 hanggang 25 years old? Sa pamamagitan ng pre-marital sex. That's why we need to wake up. Who is winning our next generation? Is it God? Or is it Satan? At isa pa pong dahilan bakit po natin pag-uusapan yung topic natin ngayong umaga nito is because a lot of people in the church are struggling with sin, but they cannot open up. Even in our own household, hindi po kultura ng isang pamilyang Pilipino ang pag-usapan pagdating sa sexual education ng isang tao. At ito po yung nakakalungkot. Imbis na humingi ng tulong sa kapamilya o sa church, ang isang tao nag-i-struggle sa isang kasalanan sa buhay niya, itatago niya yon because he or she is afraid to be judged and condemned. That's why this morning, we need to remove the grip, yung sakmal, yung tali na meron po tayo, no? Sa mga bagay po na ito. We need to expose things in our life para mawalan po sila ng kapangyarihan na kontrolin tayo at i-enslave tayo. Amen? Sabi ng 1 John 2:15 to 17, this is our key text. Sabi niya, huwag niyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. In NIV version, ito yung word na ginamit. So verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father, but from the world. Amen? Amen. Ang sinasabihan po ni John dito are early Christians tempted to compromise with pagan culture because during the time na sinulat po ito, no, ang mga Kristiyano ay nabubuhay sa Roman and Greek culture. At yung culture po na yon, ang culture nila is materialistic.
puno ng sexual immorality and even idolatry. No? Kaya ito po yung sinasabi ni John sa mga unang Christians that are tempted. No? So let's talk about lust. No? In connection dun sa balita na yun. 500% ang itinaas. Hindi man lang doble. 500% ang itinaas ng mga taong apektado na meron pong ganoon. At alam niyo po ba, before you ma-discover yun, minsan, ang tagal-tagal na, nanghina ng iyong immune system at katawan, basta ang mga seryosong simptomas, before mo pa ma-report, meron pong ganito. At dahil nga po ito ay tabu in our society, hindi napapag-usapan, ikaw ay mare-reject at pagchichismisan ng marites kapag nalaman na meron kang gano'n. Maaaring maraming tao ang hindi nagre-report na meron silang gano'n. Amen. Kapatid, lust does not speak about sex lamang. But lust is a disordered desire. Okay? You are craving for what is forbidden. No, you are wanting to own someone or something because that gives you pleasure. Yun po yung lust. It doesn't start with the body, but it starts with the mind. Before mo po maging action yan at habit, yung mga tinatago po natin sa buhay, naging thought po na yan na in-entertain mo. Sabi po ng Kawikaan 4:23, ang salita, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yan din ang magiging buhay mo. Ano ba ang palaging umaandar sa isip mo, kapatid, every day? You might think that lust is a battle for the spiritually weak, but the truth, lust is knocking on the door of the faithful. Because lust is the one that destroys the soul of the people of God. Amen. Tell your neighbor, you are a target. Your family. Hello, malapit na po ang Father's Day. Men of God, your family is a target. Your child, your children are a target. So before we move further, Ate Wilma, ano bang connection niyan sa breakthrough? Okay. Bakit ko po ito gustong i-share sa atin? Okay. Kasi I want you to know that your breakthrough isn't denied. But it is delayed because of our disobedience. Because of sin na ating hina-harbor sa ating buhay. When we say harbor, ito yung mga bagay na sinishelter natin, itinatago natin. We are accommodating in our life. Yan ang dahilan bakit wala pa yung breakthrough mo. It is not denied. It is delayed because of compromises na meron po tayo sa ating buhay. Kaya this morning, our message is not about condemnation, but about confrontation. Kapatid, you need to confront that para po magkaroon tayo ng healing in our life. Amen? Ano po ba yung pag-usapan natin? What are the steps we need to take to actually defeat this spirit? The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Kasi sabi po ng Bible, those are the things that choke your faith. Yun ang pumapatay sa faith mo. Amen? Kaya po yung topic natin o yung sermon natin this morning is entitled, Don't Hide Anymore. Umamin ka na. Magpakatotoo ka na. Amen? Sino nga amin dito? Ate Wilma, yes, I have conflict inside of me. Pag pumupunta ako dito, I feel guilty raising my hands, singing songs. Sinasabi ng utak ko, pag ganyan-ganyan ka. Pero your life is like this when you are outside this facility. Sino po yung aamin sa akin? Huwag na po yung magtaas. Okay. Sino yung aamin? I pray, I fast, I worship, I quote scripture with trembling hands.
Pero pag namamatay na yung ilaw sa gabi, I am having these bad thoughts. I have this burning thoughts inside of me. This morning, you are doing the right thing. Pagdating ng gabi, you are doing the other thing that God despises. I want you to know, kapatid, hindi ka po nag-iisa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang struggles. Iba't ibang form lang. Pwede iba nag-i-struggle in vices. No? Nag-i-struggle into pornography. Nag-i-struggle sa lust. Nag-i-struggle sa greed. Nag-i-struggle sa gluttony. Okay? So, anything excessive. Alam niyo po ang lust? It is an excessive desire into something. So, ang gluttony, it is an excessive desire for food. Busog ka na, pero gusto mo pa. Pag pumunta ka ng unlimited, ano ang attitude mo? Andiyan mamuksina ka, andiyan sumabog na yung tiyan mo, mga kaparinmangan kasi sayang yung binayad ko. Greediness, gluttony, excessive desire. Amen? Money is not bad, but if you love money, that becomes greediness. Right? Money is not bad. It is a tool to provide for the family, for all the causes that we support. But if we love it more than we should, tayo po ay nagiging slave doon sa pera. Yun ang master mo. And money is a cruel master. He will let you work 24/7 kung kaya lang, just to have money. Amen? Sabi po ng James 1:14-15 or Santiago, natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin ay merong pagnanasa. No? Verse 15, at kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Amen? Notice yung language. In NIV, ang sabi niya, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. So notice the language na ginamit. Drag away. Ibig sabihin, hinihikayat, ini-entice ka, kinoconceive. Ibig sabihin po, yung kasalanan, no, yung hindi siya yung bigla na lang. It is not a sudden fall, but a slow seduction. Slowly, nagdi-drift away ka po doon sa right path that the Lord has set for us. No? So you don't just fall into lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Hindi yung one day, nandun ka na agad. Hindi. Pakonti-konti. You are falling into that trap. Amen? Ito po yung dahilan. It's because of our small compromises. No? Gina-justify natin. Yun nga, sineshelter natin. Ina-accommodate natin because of this. Binibigyan natin ng excuse. Konti lang naman eh. Madalang lang naman. Kalagad. Amen? Ngayon, hindi mo naman eh. Sa mga kabataan, ikakasal din naman tayo eh. Advance na natin yung labing-labing. Pwede ba yun? Another excuse that we give. Sila din naman eh. Imbis na maganda yung gayahin, yung pangit ang ginaya. Amen? O kaya, sasabihin natin, this is not serious. We take it lightly. No? O kaya naman, huwag yung kumabi, lumalayo yung bagay na hindi. Kakayabi mo yung penganak yan. O sinabi mo, may niwala akong huwag yung kumabi. Yan yung penganak na kang ma. Wala na yaman yung nanumang bagay na yan.
or ninumang tao ngayon. Amen? Here is a dangerous part about compromises. Conviction becomes quiet. That's why you don't feel guilty anymore. Because hindi dahil hindi kasalanan yung ginagawa mo, but because your heart got used to ignoring the whisper of the Holy Spirit. May sanay na kang ignore may leading na ni Holy Spirit. That's why the conviction, happening ako sandang makali yung puso. Makaliw na yung puso mo. Di ba po, pag you have a callous hand, kapag po yan nasugatan o anumang iganon mo, igalgad mo, parang hindi mo siya gaano na-feel dahil makapal yung balat on that area. Right? Ganon din po pagdating sa conviction. Kapag lagi mong tini-turn off yung leading at yung boses ng Holy Spirit, it becomes quieter. It doesn't mean hindi ka na ginaguide ni Lord. The thing is, pataan ako. Pataan ako. Sanayin ako. Ketang makatang gawain. Amen. Ito po yung catch pagdating sa sin. It doesn't look like a trap. At first, it looks like pleasure, comfort, escape, control, but in reality, that is spiritual slavery, dressed in freedom. Amen. At ito po yung nakakalungkot dyan. Sin like lust, it will never satisfy you. Yung po ating mga kaluluwa, isa lang po makakapag-satisfy dyan. Si Lord. It's not a thing, sabi ko nga po sa inyo, pag meron kang bagong gamit, 1 week, 1 month ka lang masaya. After that, wala na naman. Maghahanap ka na naman ng something new to excite you, to give you happiness. Amen? Ganon din po pagdating sa ganitong klase ng pamumuhay. It never satisfies us. Lagi ka lang maghahanap ng something. Amen? Meron akong kwento. Yeah. Sige, walang kwento. Meron pong politician na namatay. Okay? Instead of going straight to heaven or hell, meron nagpakitang spirit sa harap niya. Sabi ng spirit sa kanya, rather than being judged, magkakaroon ka ng kalayaan na pumili kung saan ka pupunta. Ayun sabi sa politician, ha? Diba? Parang ano yun, diba? Parang binigyan ka ng power to choose heaven or sa gusto, sabi niya. Siyempre, sabi ng politician, siyempre sa langit, sabi niya. Doon ko gusto. Sabi ng spirit sa kanya, wait lang, tignan mo muna. Feel mo muna kung ba't sa langit ba talaga yung gusto mo. No? So, dinala ko siya in both places para po matingnan. Sabi kasi ng spirit, para fair. Tignan mo muna, sabi niya. No? So first, they visited heaven. It looks so pretty, sabi niya. It's so nice, it's so big, napaka-liwanag, merong mga nagkakantahan, nag-worship, it's so peaceful. No? Yun yung picture na nakita niya sa heaven. Okay. But, nung dinala siya sa hell, okay, ang nakita niya, merong table na full of buffet, ang daming mga girls na naggagandahan, no? They are partying, ang saya-saya, no? So, lumitaw tuloy na parang boring sa langit. Okay? Merong magandang garden, merong
parang bakasyon. No? So, sabi ng spirit, sabi ng politician, I can't believe it, sabi niya. Pero, I think I'd rather go to hell, sabi niya. Kasi saya. Sarap sa feeling, no? Busog ka. It's never a dull moment, ang sabi niya. And then, sabi ng spirit, sure ka na ba? Yes, sabi niya. I'd rather go to hell than to heaven. Kasi sa heaven, sabi niya, napaka-boring. O sige, sabi ng spirit, tumalikod ka. Okay? Tumalikod ka muna, sabi niya. Okay? So, finally yung boat mo, sabi niya. O sige, harap ka, sabi niya. Nung pagharap niya, ang nakita niya, mga taong nasusunog. There's fire. Mga taong humihingi ng tulong and in agony. No? Sabi niya, dun sa spirit, akala ko ba? Masaya sa hell. Ganito yung pinakita mo. Ganito yung, ang sabi ng spirit, tapos na po ang kampanya. Nakaboto ka na. Tapos na po ang kampanya. Nakaboto ka na. Joke lang po yun. Pero, you get the point? Sin will entice you. Hindi naman papakita ang sin sa'yo na hindi ka ma-entice, na hindi ka matitempt. Diyan nakawari itang emo buri. Eh, di ka may trap. Diyan nakalitang buri mo. Itang tingin mo manyaman kayong pakiramdam so that it can enslave you. Amen? Amen. Kapatid, here's the truth. You cannot destroy what you enjoy. You cannot destroy what you enjoy. And any pleasure that requires secrecy always ends in slavery. Tell your neighbor, Minin, don't hide anymore. Amen po? Amen. This is the reason for the delayed breakthrough in your life. Those small compromises and those secret things in life. Amen? Amen. Tahimik po kayo. Nandito ba po ba kayo? Hello? Let me encourage you. Okay? Para hindi po kayo malungkot. Ito yung hindi nila sinasabi sa atin. You can still love God and still wrestle with sin. And that doesn't make your faith fake. It just makes the battle real. Ulitin ko. Pwedeng mahal mo si Lord and you are still struggling. It doesn't mean fake ka. It just mean na totoo yung battle na pinaglalabanan natin ngayon. Amen? The battle is real. Sabi mo sa katabi mo, you are in a battle. David was a man called after God's own heart. Pero he committed adultery and he murdered to cover it. No? Si Solomon was the wisest, the richest man ever lived. Yet, his heart was swayed, no, by sexual sin, leading to spiritual collapse. No? And last, si Samson, he was empowered by the Holy Spirit. So, he has that supernatural strength. But he fell over and over into the hands of women who didn't fear God. Amen? Mga taong marurupok. Hindi lamang po. Ngayon, merong marurupok. Even in the Bible. No? That's why I love the Bible. It doesn't portray perfect people.
Pero pinapakita ng Bible that even this anointed men of God, hindi po ito mga lukewarm people, Hindi sila yung malalamig na parang maligamgam na type of believer. They are anointed people of God. But still, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life took them down. Why? Because sin, just like lust, doesn't respond to title. Kahit na bishop, leader, pastor ka, and even how many years of you being a Christian or in the ministry, or even how many verses you have memorized, lust doesn't respond to those kind of things. It only responds dito sa 1 Corinthians 6:18. Sabi ng 1 Corinthians 6:18, flee! Run away! Kaya lumayo kayo, sabi ng 1 Corinthians 6:18, from these things. Hindi ka pwedeng makipagdebate, hindi mo pwedeng ipag-pray yan basta, hindi mo pwedeng pag-fast yan basta. Ang sabi ng 1 Corinthians 6:18, run away! Flee! Kasi, this type of sin is like a fire. You don't fight fire by hugging the fire. Tama? Hindi mo pwedeng yakapin ng fire. Ang kailangan mo to fight the fire is lumayo ka. Correct? Para hindi ka matumpok. Pero madalas natin, ang yuwi ni anointed ko. May nga di ko pa, may devotion ko pa, ang yuwi ni. Amen? Kapatid, this morning, yung sinishare ko po sa atin, it's not a behavior modification. Okay? Hindi po siya. But, this is about soul restoration. Kailangan meron pong ma-restore sa atin. No? If we are still carrying the weight of guilt and shame, okay? We're not alone. Ikaw po nag-iisa. Di lang po nagsasalita yung katabi mo. Pero may struggle po yan. Amen? And you are not being disqualified. This morning, iniimbitahan po tayo ng Lord. Not into performance, but into healing. Amen? Kasi ang gusto po ni Lord is to set us free. Amen? Ayaw lang pong, hindi lang po gusto ni Lord na bawasan ang iyong kasalanan or i-manage ang iyong kasalanan. Ang gusto ni Lord is to really set us free 100%. Amen? Amen. Tell your neighbor, don't hide anymore. Don't hide anymore. Kung toro sa likod ko, kung toro may akwa, itang promise of God king life. Amen. May narinig po ako about, I think buffalo yata yun. Well, parang buffalo. Basta doon sa linya ng family ng ganun. I-research ko lang. But from what I remember, those are buffalo. These animals, kapag po merong bagyo, they are the one who runs at the center of the storm. Hindi ho sila tumatakbo palayo sa storm. They are running towards the storm. Okay? Bakit? Kasi daw po, kung toro ka no, lalawot laking storm, mas luluwating storm kimbeda. Unlike nung i-confront they will run toward it, mas maikse yung panahon that they will spend on that storm. Right? Bakit? Kasi pag pinulay kaking storm, panagahana mo, kotoro, lalawot kaking storm, right? Luluwat niya.
Pero nung i-confront mo but if you will confront that storm, sadly mayari yun. Amen? Ganun din po in our life. Kapatid, baka meron kang hindi kino-confront sa buhay mo, kaya hindi natatapos yung paghihirap mo. Ano kaya yun? Kayo na po ang makakasagot nun. Amen? God is not disgusted. Amen, diri Lord Geragamo. He understands our struggle. That's why He became man-bitten. So that He is not a God who is like an alien in our struggle. Nabahalo yung pagdala ng tao. He knows it. He was tempted, di ba? 40 days and 40 nights, He was tempted. He knows what it feels like to be human. He's just waiting to meet us in our battle, in our storm. Amen? I pray wala po sa ating mga kapamilya o sa atin ang mabilang doon sa datos ng DOH. Amen? Ito po yung mga practical steps. Dito na po ako magtatapos. Here are the practical steps that we should take to break free from the grip of sin. Just like lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life in our life. Step 1, confess or expose. Sabi ng Ephesians 5:11, have nothing to do with fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Step 1, bring it into the light. Sin grows in secrecy. It dies in confession. And that doesn't just mean telling God. It means inviting godly accountability. Someone you trust. Kaya po meron tayong mga pwedeng trusted leaders or co-believers na kasama na pwede mong ipag-confidan. Hindi yung i-chismis ka niya after mong mag-confess sa kanya. Okay? Choose someone you trust and someone who fears the Lord. Not just someone who will understand you, but someone na kasama mong makikipaglaban doon sa struggle mo. Yes, it is a humbling experience, di ba? You will feel vulnerable kasi i-open up mo yung kabulukan mo yung secret mo Amen? But that is the step 1. Bring it to light. Kailangan i-confess mo, i-expose mo para mawalan ng power sa buhay mo. And step 2, remove any trigger. Ano ba yung nakaka-trigger sa'yo para gawin yon? Okay? Remove those. No? Are those certain apps? Meron bang certain location, certain time of the day, or certain feeling that triggers you para gawin yon? Okay? Meron mga tao na pag nalulungkot, bumabalik sa bisyo. O kaya pag napapagod, na-stress. Kailangan meron kang antidote po doon. Amen? Baka pwedeng dapat i-delete mo na yung app na to, i-block mo na to itong person na to. Okay? Unfollowing a certain person in social media. Avoiding any specific environment. Baka sa CR. Mga tao pong addict into pornography, minsan sa CR. Doon nila ginagawa. Dadali nila yung cellphone nila pag mag-isa na lang sila. No? Sabi ng Matthew 5:29, kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, tukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. So Jesus wasn't promoting self-harm. He was making a point, no? Na don't treat lightly what God takes seriously. Amen? If we want real freedom, we have to stop negotiating doon sa things that are enslaving us. Amen? Step 3, fill your mind with the truth. Pagkatapos po natin i-remove yung mga sin na ito, we should replace it with life. No? Kailangan po replace natin siya ng Word of God, ng truth ni Lord.
Sabi ng Psalms 119 verse 11, ang salita nyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. This is your survival strategy, mga kapatid. Start feeding your soul with the Word of God every single day. Even if sometimes parang hindi mo naiintindihan, parang wala ganong revelation, no? So don't just read to finish it. Kailangan ask the Holy Spirit. No, Holy Spirit, show me something new. Ano gusto mong makuha ko dito sa Word of God dito? No, sabi pa po ng Psalm 119:105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daanan. Kapatid, madalas ikaw ay nadadapa because you don't have a lamp. You don't have a light. At yung lamp na yon is the Word of God. Amen? And last, obey the truth. Sabi ng Salmo 119:45, mamumuhay akong may kalayaan dahil pinagsisikapan kong sundin ang inyong mga tuntunin. Kapatid, the law, the word, the commandment of God is not meant para po tayo ay alipinin na ay bawal to, ay bawal to. Hindi. Sabi ng Psalm 119, pagsikapan mong sundin kasi yun yung magbibigay sa iyo ng pamumuhay na may kalayaan. Amen. Conclusion of the matter. Kayo po ba ay pagod na mag-pretend na okay kayo? Na buhay kayo, na naglalagablab kayo ng pagmamahal kay Lord? Alam nyo ba na gusto yung filter sa cellphone? Kasi it doesn't want to show yung kabulukan mo. Yung parang hindi ka pa naghilamos, ang dami mong mga dumi-dumi sa mukha. Kaya nauso yung filter eh. Merong instant makeup, instant blush on, instant kilay. At yun ay nadadala po natin pagdating sa ating spiritual life. Ating ka namang filter, as if you are wearing a mask, na you are okay, pero inside of you, you are rotting. Kapatid, we need healing today. Amen? Sino pong mag-agree? Lord, I need healing today. Lord, I need to be set free today. Lord, I need to be renewed today. Amen? We don't need shame, we need more grace. At alam niyo po ang purpose ng grace. Ito daw yung purpose ng grace, according to Titus 2:11-12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, no? And to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Kapatid, the grace of God doesn't give us license to sin. Pero ang sabi ng Titus, it teaches us to say no to ungodliness, worldly passions, and live a self-controlled, upright, and godly lives in this present age. That is grace. Kapatid, tanungin mo yung sarili mo, baka you are just living in guilt. Kaya paulit-ulit yung cycle. Kasi ang grace, it teaches us to say no. Ibig sabihin, pinuputol niya yung tanikala. Hindi ka paulit-ulit dyan sa makasalanang pamumuhay na yan. Kasi ang guilt, it will just, ay, sorry Lord, it's just so painful. Pero later on, uulitin mo na naman. The power of grace. We need grace, amen? Sin is a yoke, but that is not your identity.
Hindi ka po sobrang kalalim o kalayo para i-save ni Lord. At hindi ka rin po hypocrite because you are trying again. You are someone that God chose. Pinili ka ni Lord, nandyan ka. Jesus died for you. No? And you're someone that the Holy Spirit wants to empower. If you will just be honest. If you will just don't hide anymore. Amen? Kapatid, kahit na naglilingkod po tayo, pero pagkakataon na parang tinataguan din natin si Lord. Now, you are busy with the ministry, with the service to other people and all. Pero wala kang panahon to be real with God. Tinataguan po natin si Lord. Amen? It's time to be, maging totoo kay Lord. Amen? Talk to God with brutal honesty. No, sabihin mo, Lord, I'm tired. I'm stuck, Lord. Parang di ako gumagalaw, di ako nag-grow, walang breakthrough. I keep coming back to these old habits, to this old way of life. But Lord, tulungan mo ako. I don't want this anymore. God honors that. Amen. God moves. Hindi yung in mysterious ways. Pero kantang gano'n, di ba? God moves in mysterious. Hindi po. God moves in the sound of surrender. Kapatid, you don't need to try harder. You need to surrender deeper. Di mo po kailangan i-try harder out of your own strength. Kasi lagi ka lang pong mag-fail. Ang kailangan mong subukan ngayon, surrender deeper. Amen? Amen. Amen. Kaya po lahat ito ngayon. Breakthrough is coming. Amen? Amen? Amen. Breakthrough is coming. Breakthrough is coming. Amen? Amen. Step 1, confess. Expose mo yan. Step 2, remove the triggers. And step 3, fill your mind with the Word of God. And step 4, obey His truth. Your breakthrough is not denied, but it is delayed because of disobedience, because of sin, because of misalignment sa purpose and will ni God sa buhay po natin. But thank you, Lord. This morning, He can set us free from every bondage if we will just be honest unto God and surrender to Him right now. Nice po kung awitin natin yung kantang Break Every Chain and make it as your prayer. Break every chain, Lord, in my life. Amen? Kung saan ka mang area nahihirapan, where there is no self-control, there is no discipline, gawin po natin itong prayer. Break every chain. Break every... Sige po. Huwag mo munang pansinin yung masabi mo. There is power. Come on, declare that. Yes. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain. Break every chain, Holy Spirit. Break every chain right now in the lives of your people. In the name of Jesus. Come on, you declare it. There is power. Declare it right now. In the name of Jesus. Declare it right now. There is power.
Yes, O God. We, O Lord, meron ka pong matinding ilalaan sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, I know, matitindi po ang bawat isa. Nakatalikala lamang po sila. That's why they cannot release their full potential, O God. Bakit hindi po sila fully nagagamit for your purposes, Panginoon? But right now, come on, just surrender to the Lord. Whatever struggle, whatever sin, whatever secret that is, the Lord is inviting us right now for healing. Come on. Kung gusto po natin lumaya sa umaga nito, I invite you right now to be in front as a form of your surrender to the Lord. Come on, wag po tayong mahiya. Huwag mo hayaan na pigilan ka ng pride and ego telling you that you are okay. Pero meron talagang tinatago yung puso mo. Meron ka talagang compromises in life. Come on. Now is the time for surrender. Hindi po ito time para po tayo ay mahiya. But this is the time to be brutally honest. Walang filter. Pagdating sa harap ng Panginoon. Ano yan? Ano yung vices na yan? Ano yung bad thing na yan? Ano yan? Yung bad relationship na yan? Come on, now is the time to let that chains fall right now in Jesus' name. Lord, here are your people right now, surrendering even deeper to you, Lord. So wala po kami magpanggap, Panginoon, that we are okay. We are as if walking in righteousness, pero meron pala kaming mga compromises at itinatago. But right now, Lord, we just surrender to you and we ask that you help each and every one of us so that we can be usefully, Lord, para magamit mo kami for your purposes. Maranasan po namin yung breakthrough in every area of our lives. Oh Lord, touch your people right now. Touch your people right now, Lord. We are not here just to get emotional, but we are here to be honest with the Lord. We are here to be fully committed to God. Lord, and right now, gawin niyo po yung hindi kaya namin gawin. Gawin mo, Lord, yung hindi po kayang gawin, ni naman sa buhay namin. And we also pray, Father, na sino man po yung makausap namin, maranasan, maramdaman po nila yung strong conviction na galing sa'yo. Lord, restore mo yung strong conviction. Tanggalin mo yung pusong mahal you right now in the name of Jesus. Tanggalin mo, Lord, yung mga nagpapabigat ng aming lakad. I pray, Father, na magkaroon po in the body of Christ ng totoong healing, Lord, totoong community that is loving, accepting, talagang totoo sa iyong harapan, Lord, as believers, as follower of Christ. Lord, salamat, di niyo po kinokondem ang bawat isa sa amin. You love us and you accept us. Lord, I pray, tanggalin mo, Lord, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life in Jesus' name. Tulungan niyo ang bawat isa, Lord, to win their family, to win the next generation, these young people, Lord, who are being destroyed. Di lamang po ng HIV, but also other things, Lord. Kamunduhan, Panginoon. Gamitin mo kami, Lord, as your agent of change. The Lord wants to destroy our chains para po tayo ay makagalaw at magamit niya in restoring other people sa Kanya. Kaya salamat po, Panginoon, for fresh anointing. Receive the fresh anointing of the Holy Spirit.
Receive the empowering of the Holy Spirit right now to live the life na nakakalugod sa harapan ng Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Lord. We give back all the glory, all the honor, all the praises unto your name. Everybody say, Amen. Amen. And amen. Come on, palakpakan po natin si Lord. Before po tayo mag-communion this morning, pero lamang po tayong few announcements. Dahil po sa Saturday, it's already June 14. Yun po yung ating araw ng pagpunta sa ating Convergence in Pangasinan. May testimony daw po si Tito Junior. May sasabihin po ako sa inyo, pero bago ko po sabihin, pwede po ba ma-promise kayo na hindi niyo po ako kasusuklanan? Amen. Pwede po. Yes. Meron po akong ginawang malaking kasalanan sa Panginoon. Sa mga ilang araw po, araw-araw para akong mamamatay. Hindi ako sa sarili ko o sa pamilya ko. Humingi na po ako ng takot sa Panginoon at sa ilang taong nagawa ko ng kasalanan na ito. Pero sobrang bigat po ng ginagala ko dahil sa kauning ihingi po rin ako ng tawad sa inyo kasi yung pong kasalanan ko. Sigurado kong maapektuhan kayo na identify po ako sa inyo. Patawarin niyo po sana ako mga kapatid kasi